Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na puno ng misteryo at takot? Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento na magpapakilabot sa inyong mga buto, ang bangungot sa Balete Drive. Huwag magpapalinlang sa katahimikan ng gabi dahil sa bawat sulok ng kadiliman, may lihim na nag-aabang. Makinig ng mabuti at baka sa dulo ng ating kwento, ang mga sagot na hinahanap nyo ay magdala sa inyong sariling bangungot. Sa isang sulok ng maliit na kwarto sa Maynila, napapaligiran ng mga horror movie posters at mga libro tungkol sa Philippine folklore. Masigasig na nagtatrabaho sina Carlo at Marco. Ang kanilang silid ay puno ng mga papeles at storyboard sketches na nagkalat sa sahig at mesa. Bawat isa ay naglalaman ng piraso ng kanilang mga pangarap. Si Carlo, nakatutok sa kanyang lumang typewriter, ay mabilis na pinipindot ang mga letra. Ang bawat kalampag ay tila ritmo ng kanyang determinasyon at pag-asa. Ang kanyang mga mata, puno ng liwanag, ay sumasalamin sa kanyang pangarap na maging isang kilalang manunulat sa mundo ng Philippine horror. Sa kabilang dako ng kwarto, si Marco naman ay abala sa pag-edit ng isang short film sa kanyang lumang laptop. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa mga kuha nila sa mga nakaraang proyekto na nagpapakita ng kanyang hilig at dedikasyon sa paggawa ng pelikula. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumgalaw sa keyboard na parang may sariling isip. Isang gabi, habang sabay nilang pinapanood ang isang dokumentaryo tungkol sa mga urban legends, isang segment ang biglang pumukaw sa atensyon ni Carlo, ang kwento ng aswang ng Balete Drive. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa inspirasyon at walang pag-aalinlangan ibinahagi niya ang ideya kay Marco. Pare, ito na. Ito ang magiging bida sa pelikula natin. Excited na sabi ni Carlo. Ang kanilang mga puso ay sabay na tumibok sa posibilidad ng isang obra na magpapakilala sa kanila sa mundo. Ngunit hindi nila alam ang inspirasyong ito ay magiging simula ng isang bangungot na hindi nila inaasahan. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang camping trip sa Matmakiling? Sa paanan ng Matur Makiling, naghahanda sina Carlo, Marco at ang kanilang mga ama na parehong veterano sa pagkakamping para sa isang adventure na hindi nila malilimutan. Ang kagubatan ay makapal at misteryoso, at ang mga puno ay tila bumubulong ng mga lihim na kwento. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, pabiro si Marco na nagtatago sa likod ng mga puno at nagkukunwaring isang aswang na nagdudulot ng kaba at tawanan sa grupo. Wala yan sa aswang ng Balete Drive, tatawa-tawang sigaw ni Marco na nagpapanggap na nakakatakot. Ngunit sa isang iglap, ang hangin ay naging malamig at ang kapaligiran ay biglang naging seryoso. Isang malakas na hangin ang bumalot sa kanila at si Marco ay tila hinila ng isang hindi nakikitang puwersa palayo sa landas. Ang tawanan ay napalitan ng hiyaw ng takot at pagkalito. Si Carlo sa desperasyon ay tumakbo upang hanapin at iligtas si Marco. Ngunit ang kanyang puso ay bumigat nang makita niya ang kaibigan. Walang buhay at may mga marka na hindi maipaliwanag. Marco, hindi. Anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Carlo habang lumuluha sa tabi ng katawan ng kaibigan. Ang dapat sana'y masayang camping trip ay naging isang kagimbal-gimbal na trahedya. Paano haharapin ni Carlo ang bigat ng pangyayaring ito? Ano ang magiging epekto nito sa kanyang buhay? Lumipas ang mga taon at ang alaala ng trahedyang iyon ay parang multong hindi maalis-alis sa isipan ni Carlo. Sa tulong ng therapy sessions kay Dr. Liza, dahan-dahan niyang sinubukang buksan ang mga kahon ng kanyang nakaraan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, nailabas ni Carlo ang kanyang mga saloobin at karanasan sa isang libro na naging tanyag. Sa isang sesyon marahang sinabi ni Dr. Liza, "Carlo, kailangan mong harapin ito.
bisitahin mo si Ginoong Reyes sa bilangguan. Sa kanilang pagkikita, isang kakaibang kutob ang bumalot kay Carlo. Ikaw ba talaga ang pumatay kay Marco? Tanong ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Ang misteryo ay lalong lumalim at si Carlo ay nagsimulang magduda. Ano nga ba ang totoong nangyari noong gabing iyon? At sino o ano ba talaga ang aswang ng Balete Drive? Ang mga sagot ay naghihintay pa rin sa mga anino, nag-aabang ng susunod na maglalakas loob na harapin ang kadiliman. Sa isang tahimik na opisina, nagbabahagi si Carlo ng kanyang mga bangungot kay Dr. Liza. Doc, gabi-gabi na lang, paulit-ulit yung pangyayari sa isip ko. Aniya, habang pinipilit niyang pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Si Dr. Liza, na may malasakit sa kanyang mga mata, ay mahinahong sumagot. Carlo, mahalaga na harapin mo ang iyong mga takot para makapag-move on ka na. Habang sinasaliksik ni Carlo ang kanyang damdamin, isinulat niya ang lahat sa isang libro. Hindi niya inakala na ito ay magiging bestseller. Parang therapy na rin po ang pagsusulat, Doc. Nakakagaan ng loob, sabi ni Carlo sa isang therapy session. Ang libro ay naging simbolo ng kanyang paglalakbay mula sa sakit tungo sa pag-asa. Sa isang therapy session, hinikayat siya ni Dr. Liza na bisitahin si Ginoong Reyes sa bilangguan. Baka ito na ang pagkakataon mo para sa closure, Carlo, payo ni Dr. Liza. Sa loob ng malamig na mga pader ng bilangguan, kaharap ni Carlo si Ginoong Reyes. Hindi ako ang may gawa, maring sabi ni Ginoong Reyes. Isang kakaibang kilabot ang dumaloy kay Carlo. Nagtulak ito sa kanya na magduda sa kanyang sariling paniniwala. Ang mga imahe ng nakaraan ay nagudyok kay Carlo na maghanap ng mga sagot, ngunit hindi niya inaasahan ang mga kakaibang pangyayari na susunod na magaganap sa kanyang buhay. Ano kaya ang magiging epekto ng kanyang pagdududa sa kanyang hinaharap? Sa kanyang apartment, napapalibutan si Carlo ng mga larawan ni Marco at mga pahina ng kanyang libro. Ang gabi ay tahimik, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Bigla na lang, may mga kakaibang tunog na nagsimulang umalingaw-ngaw sa kwarto at ang temperatura ay tila biglang bumaba. Ano to? Bakit parang may iba dito kasama ko? Bulong ni Carlo sa sarili habang sinisikap niyang hanapin ang pinagmulan ng lamig. Nagsimula nang maglaro sa kanyang isipan ng mga hallucination, mga imahe ng apoy, at ang nakakapangilabot na presensya ng aswang ng Balete Drive ay tila bumubulong sa kanya ng mga banta. Huwag kang mag-alala, malapit na, malapit na. Bulong ng isang tinig na hindi niya makita. Sa sobrang takot at pangungulila, tumayo si Carlo sa bintana, tinitingnan ang lansangan sa ibaba. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, siya ay tumalon na nagdulot ng kanyang trahikong pagkamatay. Ang pagkawalan ni Carlo ay nag-iwan ng isang malaking palaisipan. Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng kanyang pagtalon? Isang desperadong pagtakas ba ito? O may mas malalim pang misteryo na nagtatago sa dilim ng Balete Drive? Kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan ang balita ng pagkamatay ni Carlo. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan na iba't iba ang naging reaksyon, mula sa mga luhang dumaloy sa pisngi hanggang sa mga noy-kunot sa pagtataka. Sa lamay ni Carlo, napuno ang silid ng samyo ng mga sariwang bulaklak at mga lumang litrato na nagpapaalala sa kanilang lahat ng mga masasayang sandali kasama siya. Isa-isa nilang binahagi ang kanilang mga alaala at teorya tungkol sa kung ano nga ba ang nangyari kay Carlo. Ang ilan matibay ang paniniwala na may kinalaman ang aswang ng Balete Drive sa kanyang trahedya, habang ang iba'y naguguluhan pa rin. Habang ang gabi ay lumalalim, ilan sa kanila ay nagtungo sa Balete Drive, dala-dala ang mga kandila at bulaklak bilang alay.
Sa ilalim ng madilim na kalangitan, hinahanap nila ang kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa kanilang isipan. Tila ba ang bawat lilim at bawat bulong ng hangin ay nagtatago ng sekreto ng aswang ng Balete Drive. May mga pumikit at nagdasal, umaasang sa kanilang pagmulat ay masilayan nila ang katotohanan. At sa huling yugto ng ating kwento, ang Balete Drive ay muling bumalot sa kadiliman ng gabi. Ang mga anino'y tila may sariling buhay, gumagalaw at naglalaro sa ilalim ng mapanlinlang na liwanag ng poste. Ang kamera ay dahan-dahang umatras, iniwan ang kalye na puno ng mga tanong na hindi pa rin masagot. Ang misteryo sa likod ng pagkamatay ni Carlo at ang totoong kwento ng aswang ng Balete Drive ay nanatiling nakabitin, parang isang malagim na pangarap na hindi magising-gisingan. Ang pelikula ay nagtapos sa isang bukas na wakas na nag-iiwan ng mga manonood sa isang estado ng kilabot at pagtataka, na parang may malamig na kamay na humaplos sa kanilang likuran at nag-iwan ng tanong, ano nga ba ang tunay na nangyari sa Balete Drive? Sa huli, ang mga bangungot ay hindi lang sa pagtulog nangyayari. Minsan sa totoong buhay pa ito, mas nakakatakot. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload at tandaan sa bawat sulok ng kadiliman baka may mata na nakatingin. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod sa Balete Drive.